Magandang araw po mga kalakbay at kabaryo at sa ating mga mahal na tagapakinig. Kilalanin niyo na lamang po ko sa pangalang Ramon mula ako sa probinsya ng Cavite. Napadpad lamang kami ng aking amang si Cardo sa probinsya ng Bicol dahil taga roon ang aking ina. Subalit namatay ito ng maipit sa isang matinding labanan sa pagitan ng tao at mga aswang. Isa sa napatay ni Isko na hanagob ang aking mahal na ina. 14 na taong gulang pa lamang po ko nang hasain ang aking isip at kakayahan ng aking amang si Cardo para ipaghiganti ang aking yumaong ina at kabaryo. Naninirahan kami muli sa Cavite at doon tumugis ng maraming ordinaryong aswang na napadpad sa aming lugar. Samantala, kasama ng aking ama, halos malibot na namin ang buong Cavite. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa amin ni Tatay Cardo, kung paano namin tinutugis ang mga aswang hanggang sa mapalaban kami sa hanagob. Nagsimula na kami ni Tatay Cardo na baybayin ang mahabang lupain ni Kadomeng. Siya ang may-ari ng malawak na palayan dito sa Magallanes. Sa likod nito ay may mataas na bundok ng marami. Maihalin tulad iyon sa Pico del Oro. Tinawag itong marami dahil sa labirintong daan, sala sa labat na landas. Maaaring maligaw ang mga normal na tao maliban sa aming mga antingero at may kasamang gabay. Hindi ako nakakaramdam ng takot o pangamba sa aming paglalakbay dahil tangan ko ang Dato Manong. Madalas itong ginagamit ng mga Muslim sa gyera. Ito ang mutya ng ahas na may 2 ulo na naging bato. Ang ibang katawagan sa mutyang ito ay balitok, talikop ahas at sumbalik. Kapag tangan mo ito, ang sino mang suntukin mo ay tila tinamaan ng tuklaw ng ahas. Mabisa ito sa pakikipaglaban, suntukan at gayuma. Ito ang pinakamalakas na agimat at maaaring pangkalahatang proteksyon. Malakas itong pangkabalya at tagabulag para hindi makita ng kaaway. Samantala, habang naglalakad kami ni Tatay Cardo, nalalanghap ko ang masangsang na amoy na nagmumula sa naglalakihang puno ng mangga na nagsilbing patuto ng mga engkanto at laman lupa. Maging vigilante ka, Ramon. Ang lugar na ito ang pinakamaraming masamang espiritu. Narito ang pinakamalalakas na engkanto at lamang lupa. Nakapasok na tayo sa pugad ng mga aswang. Oo tay, huwag kayong mag-alala. Sa tinagal-tagal nating naging antingero, hindi ako kailanman napahamak. Alam ko, anak. Pero sa pagkakataong ito, kailangan mong maging maingat. Walang problema yan, tay. Basta ang mahalaga, magawa ko ang dapat. Ayon sa kapitan ng baryo rito, nawawala ang mga kabataan at mga iilang naninirahan simula nang may mga hindi kilalang nilalang na lumipat at nanirahan dito sa gubat. Madalas ang mga nakatira sa gubat o liblib na lugar ay may kakaiba. Gaya na lang ng mga aswang na ayaw makisalamuha sa tao at naghihintay ng pagkakataon para makapambiktima ng walang nakakapansin. Kaya mayroong mga tao na hindi na muling nakakabalik mula sa kagubatan dahil sa mga aswang. Kahit ba sa araw tay ganun pa rin? Sa araw, ang mga engkanto kagaya ng tikbalang na may kalahating parte ng katawan na may kawangis sa kabayo, silang malalakas ang loob manligaw ng tao. Tay, naririnig mo bang naririnig ko? Oo, anak. Narito na tayo sa pugad ng mga aswang. Maganda ka. Nakarating kami ni Tatay Cardo sa may dulo at natagpuan namin ang mga aswang na walang awang pumapatay ng taga-baryo. Maging si Kadomeng ay naroroon na may tali sa 2 paa at nakabitin pa ng patiwarik. Nagkakatuwaan ang mga halimaw habang nakalatag ang mga laman loob
ng tao sa mahabang lamesang gawa sa kahoy. Nagkalat ang kanilang mga sariwang dugo sa damuhan habang ang kanilang mga ulo, kamay at paa ay nakabitin sa puno pati sa sampayan. Halos masuka ako at kilabutan roon. Nagsimulang mag-alab ang galit sa aking puso habang pinagmamasdan silang walang awang kung pumatay ng inosenteng tao habang nakabitin niyon. Ramon, sugod. Oo, tay. Huli na tayo ng dating. Patay na silang lahat. Alam ko, tay. Pero hindi pa uli ang lahat. Para pagbayarin ang may sala. Dugo sa dugo, laman sa laman, at buhay kapalit ng buhay. Pagbabayaran nila ang kanilang mga ginawa sa mga taga-Magallanes. Wala ako ititirang buhay sa mga halimaw na ito. Mag-ingat ka, anak. Marami sila. Tumango naman ako sa bili ni Tatay Cardo at sumugod sa mga kalabang aswang. Walang awa kung sinaksak ang mga ito ng tangan kong punyal at maging ang sibat. Panay ang tagos noon sa kanilang katawan. Kusa silang nagiging abo dahil may dasal ang mga dala ko. Ang aking mga suntok ay may kaakibat na lakas at bigat. Ang mga galaw ko ay hindi nila kayang sabayan at higitan dahil tangan ko ang talikop ng ahas. Sa lakas ng agimat ko at sa tulong ng aking gabay, nagagawa ko silang patumbahin sa isang iglap na animoy na tuklaw ng makamandag na ahas. Singliksi ko ang hagupit ng kidlat. Anong ginagawa niyo sa aming lugar, mga antingero? At sino ka naman? Ako ang pinuno ng tribong ito. Raul ang pangalan ko. Umalis na kayo at huwag kaming guluhin sa aming pagsasaya. Hindi kami aalis rito, aswang. Misyon namin ang ubusin ang inyong lahi para hindi na kayo makapambiktima pa. Isa kang hangal, bata. Kakalabanin mo ba ang kagaya kong gabunan? Huwag mo kong maliitin. Kaya kitang paslangin sa isang iglap lang tanda. Tama na ang satsat. Tapusin na natin silang lahat. Sabay kaming sumugod ni Tatay sa gabunan. Ang mga gabunan ay isang uri ng aswang na napakabangis at malakas, mabilis kumilos, anyong malaking maskuladong lalaki, napakaitim ng balat at mabalahibo ang matipunong katawan, ngunit napakaputi naman ng buhok nito. Ayon sa mga kwento, kumakain ng lamang tao, maging ng laman ng kanilang kapwa aswang. Sobrang lakas nito, pero nagagawa itong sabayan ni Tatay Cardo dahil tangan niya ang mutya ng pangil ng kidlat. Ginamit ko naman ang buong lakas na binigay sa akin ng talikop ng ahas para saksakin ito sa binti gamit ang ginintuang punyal na pamana ng lolo ko. Isa itong bantog sa Lanao del Norte. Hinaklit ako ng gabunan pero nagawa itong tagain ni Tatay, kaya naputol ang isang paa at bumagsak ito sa lupa. Nagsisugod naman sa amin ang kanyang mga alagad at isa-isa namin itong pinatumba. Tay, mauubos ba natin ang tribong to? Oo, anak. Magtiwala ka lang. Sige, Tay. Tapusin na natin para makaalis na tayo rito. Hindi natin kailangan magmadaling patayin ang salarin sa pagkamatay ng ating kabaryo at ng nanay mo. Hindi aalis ng Bicol ang mga iyon. Kung ganun, sige, Tay. Tara na. Ating ubusin ang mga salot na halimaw na to. Muli kaming nakipaglaban dahil sa putol na ang paa ng pinuno nilang gabunan. Nagawa ko itong sakyan at saksakin ng maraming beses gamit ang ginintoang punyal. Umusok ang katawan nito at nagtalsikan sa katawan ko ang malansa nitong itim na dugo. Seryoso akong tumitig sa iba pang aswang roon. Bakas sa kanilang muka ang matinding takot at puot. Nang balaki nilang tumakas ay agad ko silang ginilitan sa kanilang mga leeg hanggang sa sunod-sunod silang bumagsak sa lupa. Ramdam ko naman ang kirot ng may sumaksak sa balikat kong aswang. Nang siluin ako ng kubot. Ang kubot ay isang uri ng aswang na may pakpak ngunit hindi ito nakakalipad. Ang pakpak nito ay kanyang binubuka upang lansehin ang mga kaaway at biktima.
Ang babaeng kubot ay gumagamit ng buhok upang mansilo ng mga biktima. Ginamit ko naman ang punyal para putulin ang mahaba at matulis nitong buhok. Saka ko ulit sinaksak ang aswang na sumaksak sa akin. Anak, ayos ka lang ba? Sabi ko sa'yo mag-ingat ka. Hindi ko napansin, Tay. Ayos lang naman ako. Gagamutin na lang kita mamaya. Kaya ko na to, Tay. Marunong akong gamutin ang aking sarili. Tangan ko, pati ang talikop ahas. Makirot kanina, pero ngayon, hindi ko na masyadong nadarama. Sigurado ka ba, Ramon, anak? Oo, Tay. Magtiwala ka lang. Tinapos namin ang matinding sagupaan at walang natira sa mga aswang na naroroon. Sinilaban namin ng apoy ang kanilang tirahan kasama ng mga taong kanilang nabiktima. Umalis kami roon ni Tatay para ibalita sa kapitan ang naganap sa pagitan namin at ng tribo ng mga aswang. Ito na mismo ang nagpaliwanag sa pamilya ng mga nasawi ukol roon. Muli kami naglakbay at nakarating kami sa Capiz. Isang pamilya ang humingi ng tulong para sa amin ni Tatay para daw hanapin ang kanilang nawawalang anak at kapatid. Magdadalawang linggo na rin nilang hinahanap ang batang lalaki. Pero walang balita maski ang mga otoridad sa kanilang baryo. Tulungan niyo ho kaming makita si Amon. Halos 2 linggo na ho naming hinahanap ang aming kapatid na 7 taong gulang. Tay, tara, tulungan natin sila. Oo, anak. Magsimula tayo sa kagubatan kung wala siya rito sa inyong lugar. Tumutulong kami ni Tatay sa paghahanap kay Amon sa madilim at liblib na lugar rito sa Capiz. Kahit na kinikilabutan silang magkapatid, ay naglakas loob na kaming baybayin ang masukal, madilim at nakakapanindig balahibo na kagubatan. Huwag na kayong mag-alala, kuya. Makikita natin ang inyong kapatid kung buhay pa ito. Salamat, Ramon. Alam niyo ba, sa tinagal-tagal ko rito sa Capiz, ngayon ko lang napuntahan ang gubat na ito. Sabi kasi ng ilan, maraming nakapasok rito pero hindi na nakalabas. Idagdag pa ang sobrang tataas ng mga puno. Baka mamaya, imbis na si Amon ang makita natin, ay ang mga engkanto at masamang elemento. Huwag mo ang takutin ang sarili mo, kuya. Ang laki-laki mo na. Nagpapaniwala ka pa sa mga aswang. Magiging ayos rin ang lahat. Mahanap rin natin si... Hindi na naituloy ng aking kasama ang pagsasalita ng may bigla na lang tumakbo papunta sa dulo ng kakawyan. Sobrang bilis nun na tila isang malaking nilalang. Nakakatakot iyon, lalo na nang umangil ito. Pambihira naman. Pera na kayang bumalik. Nagsisimula na akong kabahan at matakot. Mukhang mabangis na hayop na yung naririnig natin. Baka mamaya tayo ang sakmali nun. Hindi yan, kuya. Huwag mong takutin ang sarili mo. Siya nga pala, narinig mo ba yung usap-usapan? Ano? May masarap raw na dinuguan daw roon na sanayon, pero tuwing gabi lang makakabili. Nananabik na akong matikman. Tayo na lang yata ang hindi pa nakakabili. Oo nga. Pero bago mo isipin ang tungkol dyan, hanapin muna natin si Amon. Magta3 linggo na siyang nawawala. Bata pa man din ang ating kapatid. Oo nga, pero baka nandyan lang yun sa tabi-tabi at nagtatago. Saan nagpunta ang batang yun? Gala ng gala, hindi na umuwi. Bago tayo paghahanapin, kakabadrip. Jabon, tigilan mo nga muna ang pagbanggit sa dinuguan na yan. Pagkain na naman ang nasa isip mo. Imbis maghanap sa nawawalang kapatid at umalis na nga muna tayo rito. Napapailing na lang kami ni Tatay Cardo sa pinag-uusapan ng magkapatid. Pagkatapos magsalita ni Jabon, nakaramdam ako ng kakaiba at pag-iinit ng tangan kong talikop ahas. Senyalis ito na may malapit na aswang. Maya-maya pa, may bigla na lang dumaan sa aming harapan. Napakabilis nun kaya napatakbo na kami patungo sa looban. Pero natigilan kami dahil sa 2 magkapatid. Lintik, ano yun? May nakita akong tangay na kung ano yung malaking aso.
Kaso sa sobrang takot at dilim, hindi ko na nagawang ilawan. Parang malaking tao, kuya. Tapos may tangay na mahaba. Hindi ko alam kung kahoy o kamay o di kaya naman paa ng tao. Grabe, nakakakilabot. Bumalik na muna kayo sa bahay nyo. Kami na ang bahala ni tatay rito. Sigurado ba kayo? Oo, kami na muna ang bahala. Tara na, kuya. Ayoko pang mamatay sa nerbiyos eh. Sige na ho, mga kuya. Kaya na namin ito. Babalita na lang namin kayo. Tumango silang dalawa at mabilis na tumakbo palayo sa amin. Dumiretso naman kami ni tatay sa pusod ng kagubatan. Doon namin nakita ang isang lumang bahay. Isang bata at lalaking aswang ang naroroon. Galit silang lumingon sa amin. Anong ginagawa nyo rito, mga mortal? May hinahanap kaming bata. Nakita nyo ba si Amon? 7 taong gulang. Isang libang taas at may itim na bagsak na buhok. Wala. Wala akong nakikita at nalalaman. Kaya umalis na kayo bago pa dumating si Isko. Magsabi ka sa amin ng totoo. Base sa iyong niluluto, lasa ko'y lamang loob ng tao ang rekado at ang sangkap na iyong ginamit. Sa amoy pa lang nitong malimbuyak at itsurang mukhang malinamnam. Hindi. Umalis kayo rito. Ilalako ko pa ito sa nayon. Alam namin na hindi kayo normal na tao gaya namin. Sa pamamaraan ng inyong pananalita, alam kong hindi ka mortal. Sabihin mo sa akin, kayo ba ang salarin kung bakit may mga batang nawawala sa nayon at karatig bayan? Napalingon ako sa lalaki at sa yasaw na isa ng ganap na laki na kasama nito. Nagpalit ito ng anyo at naging isang ganap na yasaw. Duda ko ay hindi sila magkapatid dahil magkaiba sila ng uri. Ang yasaw naman ay mga malikot na nilalang nakahawig ng batang maliliit na maitim ang balat, nakilala sa kanilang mga mapaglarong kalokohan na naglalayong lumikha sa takot at katuwaan. Sa kabila ng kanilang kalokohan, hindi nila sinasaktan ang mga tao. Nagtatago ito sa ilalim ng mga anino ng mga puno sa mga gabing naliliwanagan ng buwan na natutuwa sa pananakot ng mga tao. Kung makikita kasabay ng pag-iyak na kahawig ng isang sanggol, pinaniniwalaan na may nakatakdang mamamatay sa lalong madaling panahon dahil ang isang aswang ay gumagala. Bukod dito, ang laki o laki ay isang uri ng aswang na dating yasaw na nakatikim ng dugo ng tao. Sa simula ay mapaglarong mga prankster sila, ay nagiging mga halimaw na kumakain ng laman tapos magpakasawa sa dugo ng tao. Bilang parusa sa katamaran sa pananakot sa mga tao, ang yasaw ay naging laki na nagtatampok ng mga kuko at parang kambing na balat na may mga pangit na mukha ng tao. Lumilitaw sa gabi, ang laki ay nang sosorpresa sa mga manlalakbay sa gabi sa kanyang matinis, nakakatusok na tunog. Bagaman hindi ito kayang magdulot ng pinsala, dumating rin ang tinutukoy ng lalaking abwak na si Isko na isa namang agaras. Ang mga agaras ay makapangyarihan ngunit sinumpaang uri ng aswang. Iilan lamang ang mga agaras sa lahi ng mga aswang. Malakas at mabilis ang mga ito at hinahamak sila ng ibang uri ng aswang. Dahil kumakain ang mga agaras ng mga mababang uri ng aswang at iba pang nilalang tulad ng mga diwata. Iilan lamang ang mga ganitong uri ng aswang dahil kapag namatay ang isang agaras, ang espiritu o supling nito ay natutulog, naghihintay ng isang karapat-dapat na kahalili o tagapagmana na magmana ng madilim na kapangyarihan nito. May kakayahan silang mag-utos o kontrolin ang mas mababang uri ng aswang kapag nakagat nila ang isang biktima. Ang dumi at ang lason mula sa kanilang laway ay nagkakalat ng impeksyon. Ang mga lason ay nagdudulot ng panghihina at pagpapahirap sa biktima na lumaban.
Ang paboritong biktima nito ay may hinang uri ng mga aswang. Mga antingerong mga yan. Andoy, tumakas na kayo ni Lucio. At ikaw, paring Isko. Ayos lang ako. Hindi mo kakayanin ng dalawang antingerong yan. Balita sa nayon na ang mag-amang yan ay mga bantog. Tama ka sa balita mo, aswang. Hindi na namin pinatagal pa ni Tatay Cardo ang usapan at sumugod sa tatlong aswang. Ginilitan ko agad sa leeg si Lucio at ang batang lalaking yasaw at sinaksak ko naman sa dibdib, pababa sa tiyan si Andoy. Samantalang nakipaglaban si Tatay Cardo kay Isko at nagawa niyang putulin ang parte ng katawan nito. Kumuha naman ako ng posporo sa aking bulsa at sinilaban ang mga ito matapos buhusan ng gasolinang nakita ko sa may gilid. Pagkatapos nun ay sumiklab iyon ng malaki. Tara na anak, patungo sa huling destinasyon. Oo, Itay. Tara na. Nakarating kami sa nasabing lugar sa parting Bicol kung saan naninirahan itong si Lupin. Isa itong hanagob. Ayon sa kwento ng aking lolo, nagmula ito sa bangkilan na uri ng aswang. Bagaman siya ay lalaki, hindi katulad ng karaniwang babaeng bangkilan. Sila ay isang napakabihirang supling na ipinapanganak mula sa pagsasama ng isang sinaunang purong dugo na babaeng bangkilan at isang lalaking gabunan. Parehong makapangyarihang uri ng aswang na kinatatakutan ng mababang uring aswang. Dahil sa hindi malaman na kombinasyon ng dalawang magkasalungat na linya ng dugo ng aswang na ito, ang pagsilang ng isang hanagob ay isang pambihirang pangyayari. Sa pamamagitan ng pinaghalong dugo ng makapangyarihang aswang na may kakaibang mga katangian mula sa lahi ng mga aswang, kilala ang mga hanagob na buong dugo o maharlika na sinaunang aswang ay isang pinakamataas na uri ng aswang na maaaring maging haring aswang na siyang supremo na namumuno sa lahi ng mga aswang. Ang kanyang sariling dugo ay pinaniniwala ang dalisay, nagmula sa sinaunang aswang na kasing kapangyarihan ng mga datu o raha noon. Hindi tulad ng mga pinuno ng tao, ang hanagob ay naguutos ng iba't ibang uri ng aswang tulad ng awok, kiwig, asbo, tiktik at wakwak. Isa sa kanyang kakaibang katangian ay ang kakayahang gumamit ng itim na mahika at magpataw ng mga sumpa. Dahil roon, kinikilala itong pinakamataas at isa sa pinakamakapangyarihan at kinatatakutan sa lahat ng lahi ng aswang. Bagamat sila ang pinakamalakas, kalaban ang turing sa kanila ng mas mababa sa kanilang uri. Subalit wala silang laban sa pambihirang lakas na meron ang isang hanagob. Pinakabihira kasi ang pagiging bunga kapag ang isang sinaunang bangkilan ay nakapag-asawa sa isang sinaunang makapangyarihang gabunan na nagre-resulta sa isang pinagsamang sinaunang dugo ng dalawang lahi. Nagtataglay ng lahat ng katangian ng gabunan at bangkilan, kaya naman nakakaigit sa lahat ng bagay at may dugo mula sa mga sinaunang aswang. Narating na natin ang lungga ng hanagob. Alam ko, Tay, ito na ang pinakahihintay nating pagkakataon. Magagawa na nating ipaghiganti si Nanay Belen. Oo anak, pagkatapos nito ay maglalakbay tayo para tumulong sa mga taong napapahamak at biktima ng mga aswang. Maligayang pagdating sa aking teritoryo, mga hangal. Ngayon natin ituloy ang naudlot na sagupaan natin noon, Isko. Pinatay mo ang aking asawa at ang mga kabaryo ko. Pagbabayaran mo iyon ng higit pa sa 10 ulit. Isa kang hangal, Cardo. Hindi mo na dapat ako sinundan pa sa aking kaharian. Kung hindi humarang ang iyong asawa sa iyo noon, hindi siya mamamatay. Lapastangan ka. Kung sa bagay, ano pa nga ba ang aasahan ko sa lahi niyong mga aswang? Lalong-lalo ka na. Halang ang iyong kaluluwa
at wala kang awa kung kumitil ng buhay. Ang kagaya niyong mga tao ay hindi dapat kaawaan. Ako ang hari ng mga aswang. Ako si Isko na magiging hari ng buong sanlibutan. Tandaan mo ito, Cardo. Ang mga tao ay magiging isang ganap na aswang sa tulong ng aking mga bangkilan. Sa oras na may pasa ko ang itim na perlas, sisiguraduhin kong walang mortal na matitira sa mundong ibabaw. Kadiliman at kasamaan ang maghahari dito. Hindi ako makakapayag. Walang kasamaang magwawagi. Kabutihan pa rin ang mananaig. Sumugod ako kay Isko at pinagsasaksa ko ito. Hindi ko naman siya matamaan dahil sa liksing taglay nito. Sobrang lakas nito kung sinipa sa tagiliran kaya tumilapon ako sa puno ng mangga. Halos sumuka ako ng dugo roon. Si Tatay Cardo naman ang sumugod at halos maputulan ito ng daliri. Mabuti na lang at nagawang iilag ni Tatay ang kamay sa atake ng hanagob. Sabay kaming sumugod at dinasalan ang hawak naming sandata. Pinuntiriya ko ang noo ni Isko at si Tatay sa dibdib nito. Nagawa niyang ilagan niyon, pero nang hawakan ko ang kamay ni Tatay at gamitin ko ang tangan kong talikop ahas, nagawa kong patagusin sa kanyang dibdib ang punyal. Ibinaba ko ang pagkakasaksak ko sa kanya at nahati ito sa dalawa. Walang sino mang hari o supremo ng aswang ang magwawagi sa kabutihan. Hinagisan ko ito ng langis at posporo kaya sumiklab ang katawan nun. Nakipaglaban rin kami ni Tatay sa mga alagad nito at naubos namin sila sa loob ng 1 oras at kalahati. Muli kong sinilaban ang parting yon ng kagubatan. Simula nun, pinagpatuloy namin ni Tatay ang aming paglalakbay matapos namin bisitahin ang puntod ni Nanay Belen. Ang kwento ni Ramon at Tatay Cardo ay nagbigay aral sa atin na maging mabuti sa lahat ng oras. Ang kanilang katapangan at paniniwala sa sariling kaya na nilang nagpasan ang anumang panganib ay isang magandang katangiang dapat nating matutunan. Sa kwentong ito, mahalagang pahalagan natin ang pamilya higit saan paman. Huwag maging sakim at magpasakop sa kasamaan. Walang laban ang kasamaan sa kabutihan. Okay, so tapos na yung kwento natin ngayong araw, kalakbay at kabaryo. Bali, ang ganda ng kwento natin, no? Dito natin napakinggan yung iba't ibang uri ng aswang. Maging sa kwentong baryo at kwento ni Kabaryo, ngayon ko lang din napakinggan yung ganitong uri. Pasensya na, merong gumagawa sa likod natin, no? Kaya medyo maingay. So yun, para sa akin napakaganda at ang galing ng tandem ng mag-amang antingero, no? Saka bago to, talikop ng ahas. Alam naman natin na pag ang isang antingero merong trabungko ng ahas, alam natin yung epekto niyan. Isang malakas na mutya yan. Kaya tingnan nyo naman, walang nangyari, no? Kumbaga walang nagawa yung pinunong aswang na hanagob. Kasi hindi niya naman ine-expect kumbaga na normal na antingero. Hindi niya alam na parehas matindi yung tangan ng mag-ama, no? So tama naman yung aral na kabutihan pa rin ang magwawagi sa dulo. So paano mga kabaryo at kalakbay? Hanggang dito na lang muna yung kwento namin. Maraming salamat sa pagsuporta ng channel ninyo. Huwag nyo rin pong kalilimutang pakinggan yung kwentong baryo at kwento ni Kabaryo. Mula sa amin ni Tito Proy, maraming salamat. Hanggang sa susunod na kwento.